Inutusan ka ba ng ate mo? Nagkukutsaba na naman kayo para suyuin kami mag-ama? Dad, no! Stay away from my daughter, ha? Stay away from her! Hindi na ako tangalabas na maniniwala sa'yo. So there's nothing you can say or nothing you can do that will make me believe you! Wilfred, buntis ako! Kilala naman natin si Wilfred, madali siyang madala, lalo na kapag nagpaawa si Lorena. Kapag hindi natin siya inalalayan. Baka siya pa mismo yung tumistigo pabor kay Carol. Relax. Hindi niyan makakalusot. Kampihan man yan ni Wilfred or hindi. Tapos na tayo! Matagal na! Kalimutan mo na ako! Alam niya talaga yung asawa mo. Eh, yung anak mo, tinamay niya. Eh, wala namang kasalanan niyan. Anong klase siyang ama? Eh, di parang dininay niya na rin yung anak niya. It wouldn't affect you this much kung hindi mo na siya mahal. Ayoko na siyang mahalin. Hindi niya deserve mahalin. Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. What? You signed on the wrong page again. Wilfred, distracted ka na naman. Sorry. Yeah, it's that criminal again, right? Bakit kasi pinuntahan mo pa? Hindi pwedeng laging ganito, Wilfred. Naapektuhan yung trabaho mo. Yes, attorney. Sorry to interrupt. Bibigay ko lang siya ito. Someone from the court regarding your petition to nullify your marriage. Nagsasayang lang po ako ng oras dito. Halika na po. Wait. It's okay. I can manage. Carol, ayaw mo bang malaman yung latest update about your ex? Oops, I mean, future ex-husband. Ano naman ba mga pinagsasasabi mo, ha? Well, I just wanna update you na magkasama kami ni Wilfred kanina. Not to do monkey business or anything, but to witness the beginning of the end of your marriage. Sino pa nga bang numero unong sisira ng marriage namin? Kundi ikaw. No. You know what? As much as I wanted to, wala akong kinalaman dyan eh. Alam mo, nakita ko lang naman na tinanggap ni Wilfred yung document para man-nullify yung kasal niyo. I think magkakaroon kayo ng hearing soon. Sinungaling! Aso! Talagang lahat gagawin mo para masira yung araw ko at yung buhay ko. Alam mo, hindi ko na kailangan gawin yun. Kasi ikaw mismo ang sumira sa buhay ko. How pitiful. Huwag mo kong hahawakan, ha? Bakit? Matapang ka? Lalabanan mo ko? You wanna fight me? Come on! Bring it on. Astor! Ano ba? Tama na! Ano? Tama na! Tama na yan! Ano ba? Ma, ano ba? Tama na! Ano ba? Dali na! Ma'am, tama na! Mababantay sa ginagawa niyo! Astor! Tama na! Tama na! Tama na! Sige! Kasi ano tama? Umalis ka! Ibahin mo yan! Ay! Ibahin mo yan dito! Huwag kang babalik! Pikon ka lang sa mga sinasabi ko! Alam mo, magbilang ka na ng araw, Carolina, dahil malapit ka na maging single but not ready to mingle because you'll rot in hell! Tama na, ma'am. Lumabas na kayo! Mababantay dito!
Akala ko ba nagsisinungaling yung Ronnie kanina? Bakit umiiyak ka na naman dyan? Kakadaan lang ni attorney. May hearing nga daw. Para ipawalang bisa ang kasal namin ni Wilfred. Desidido na talaga si Wilfred na naburahin ako sa buhay niya. Dad, I need your signature para endorse ko na sa marketing. Let's find a pen. Dad, bukas ng pre-trial ng marriage niya ni Carolina Astor. I hope you don't change your mind. Baka mamaya makita mo lang siyang umiyak or she begs for you to reconsider. No. Whatever happens tomorrow, there's no turning back. Buo na ang desisyon ko mapawalang bisa ang kasal namin ng Carolina na yun. Iniisip mo na naman yung sinabi ng abogado mo. Loko rin kasi ang asawa mo no? Alam na buntis ka. Ngayon pa isasabay yung pagpapasawalang bisa ng kasal niyo. Di ba na niya inisip na kakaanak kayo? Tama naman si Wilfred. Kung ako siguro yung nasa posisyon niya, at madiskubre kong niloloko ako ng asawa ko, malamang papawalang bisa ako rin yung kasal namin. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo, Carol. Kahit na sino, maiintindihan yung ginawa mo. Nabigla ka, tumakas ka sa krimen na hindi mo naman pala ginawa. Natakot ka, kaya ka nagbago ng pangalan. Hindi naman mahirap intindihin nung makitid lang talaga ang utak ng asawa mo. Salamat sa unawa, Ate Bebang. Pero siguro, intindihin na lang natin siya. Hindi naman makitid ang ulo nun eh. Talagang malaki lang ang kasalanan ko sa kanya. At nasira ko na rin yung tiwala niya sa akin. So okay lang sa'yo yung petition mo na yan? Alam ko na yung gagawin ko. Sakit para sa akin to, pero yun ang kailangan kong gawin. Ang dami naman itong pina-order mo. Hindi ba masyado pang maaga para mag-celebrate? Small wins are worth celebrating, Gian. And at least nagsisimula na yung road to freedom ni Wilfred. And his marriage with Carolina, it would be legally nullified soon. Tapos, pipilit mo na naman yung sarili mo sa kanya. Ooh. Wait. Are you jealous? Gian, alam mo naman, di ba? Itong sa ating dalawa. Fun-fun lang to, walang tayo. Kaya kung pagsisikan ko man yung sarili ko kay Wilfred, it's none of your business. Come on, let's eat. Let's celebrate! Good morning, Judge. I'm sorry we're late. Sit down. This is a pre-trial conference for civil case number 2025-0931, declaration of nullity of marriage filed by Mr. Wilfred Santos laban sa respondent na si Miss Carolina Astor. Present counsels, acknowledge the parties' appearances. Good morning, Your Honor. I'm Attorney Alison de la Cruz, counsel for the petitioner, Your Honor. Good morning, Your Honor. Attorney Carlo Marcelo for the respondent. You may sit down. Let's proceed. Mr. Santos alleges the marriage is void ab initio on the ground of fraud.
specifically under Article 45 of the Family Code. Sinasabi dito na ang babaeng kanyang pinakasalan ay hindi ang babaeng akala niya. Na ikaw raw, Miss Astor, ay nag-assume ng ibang identity at ginamit ang pangalang Lorena Herrera. Tama ba ito? Huwag ka na magtangka magsinungaling pa. Tapusin natin tong kaso na to. Opo. Totoo naman po lahat ng sinabi niyo po. Let us be clear for the record. Inaamin mo ba na noong nagpakasal ka with the petitioner, Mr. Wilfred Santos, ay hindi ka naman talaga si Lorena Herrera? Gaya ng nakasulat na pangalan dito sa marriage certificate. Opo. Hindi ho talaga ako si Lorena Herrera. At kailanman ay hindi ho ako magiging siya. Inimbento ko lang ho yung pangalan na yun. Ako ho si Carolina Astor. Ang babaeng pinaghihinalaang pumatay sa unang asawa ni Wilfred. Si Mrs. Jocelyn Santos. If I may, Your Honor, with that admission I'm alone... not down, counsel. Bakit ninyo po nagawa ito? Nadagdagan pa ang kaso ninyo, may kaso na kayong iba. Pinalaki nyo lang ang kasalanan ninyo sa batas. Desperada na ho ako. Natakot na makulong kaya tumakas at pinalitan ng pangalan. Gusto ko pong takbuhan ng ang kasong pinupukol nila sa akin. Na hindi ko naman po talaga ginawa. Hindi ba pa napapatunayang inosente ka? Bibigyan kita ng panahon magsalita, Mr. Santos. Hayaan mo muna siyang sumagot. Yes, Miss Astor, please proceed. Inaamin ko ho na nagsinungaling po ako kay Wilfred. Pinaniwala ko ho siya na ibang tao ako. Totoo ho na niloko ko siya. Sinamantala ko ang kabaitan mo. Ang pagmamahal mo sa akin. Dahil natakot ako na kapag nalaman mo yung totoo, kasusuklaman mo ako. Kaya pinanindigan ko na lang yung kasinungalingan para sa... Naiintindihan mo ba, Miss Astor? Sa pag-amin ninyo, ay hindi mo na kinokontest ang petisyon ni Mr. Wilfred Santos. Opo, ma'am, di na ho ako lalaban. Wala rin ho akong hihilingin. Maski yung shares ko sa kumpanya, yung pangalan niya, yung karapatan ko ho bilang asawa. Wala na ho akong ilalaban pa sa mga yun. Gusto ko ibalik sa iyo ang buhay mo na ninakaw ko ng matagal na panahon dahil sa maling mga desisyon ko. Hindi mo lang ninakaw ang buhay at panahon ko. Pinatay mo ako. Very well. Let the record show that the respondent admits to all the allegations, waives the right to present evidence, and does not contest the petition for nullity. Counsels, please submit the judicial affidavits and will prepare court's recommendation. This will proceed to full trial. Yes, Your Honor, and thank you. Yes, Your Honor. Thank you. We are adjourned. Thank you. Kahit kailan hindi ko makakalimutan ang mga ginawa mo. Wilfred, how did it go? Dad? Wilfred, wait! Diyos ko, Carol. Ano nangyari? Ate,
Si Kuya Wilfred, ano? May sinabi ba siyang masama sa'yo? Sobra naman yung daddy mo. Hindi na naawa sa kapatid ko. Hindi man lang niya inisip yung kondisyon ni ate. Kondisyon? Anong kondisyon? Wala. Sige na, Amber. Sundan mo na ang daddy mo. Bakit hindi mo sinabing buntis ka? Ayoko na ilaban pa, Tristan. Gusto ko ibigay ng korte kay Wilfred kung ano ang gusto niya. Simula ngayon, hindi na kami mag-asawa. Ate, huwag mo na siyang iyakan na. Hindi na deserve yung pagmamahal mo. Really? She didn't give it a fight? That's a first. Well, buti na lang na konsensya na yung criminal na ito, hindi ka na pinahirapan pa. I'm just relieved it's over. Yeah. One problem off your list. And at least yung murder case na lang yung tututukan mo, and once the verdict's given, makakahinga ka na ng maluwag, Will. Come on, let's drink. Sir Wilfred, pasensya na po sa abala, pero may nagpupumulit po kasing pumasok. Kausapin daw po kayo. Sino? Ano na namang ginagawa mo dito? Wilfred, pwede ka bang makausap? Sana yung tayo lang dalawa. Wilfred, huwag kang papayag. For all we know, susulsulan ka na ng babae yan to change your mind about Carolina. Pilar, pwede ba umalis ka na? Huwag mo nang guluhin sila, Wilfred! Wilfred, please naman. Jeneline, come on, help me. Umalis ka na. Umalis ka na! Buntis si Carolina! What? What the hell are you talking about? Buntis ang asawa niya. Pinagbubuntis niya ang pangalawang anak nila. She can't be pregnant. Wilfred, can you believe this? Pinaiikot ka na naman ng kriminal na yon at itong super alalay niya, kakonsyaba niya para maniwala ka. Anong kakonsyaba pinagsasabi mo, ha? Ni hindi nga alam ni Carolina na nandito ako? Totoo ang sinasabi ko. Buntis ang asawa mo. Hindi na sila mag-asawa. Ganyan ba talaga kadesperado yung anak-anakan nyo? Ha? Ma'am, pala magpapagamit ka para lang maniwala akong buntis siya? Wilfred, maniwala ka naman. Kahit ipatignan mo pa siya sa kahit na sinong doktor, sigurado ako, hindi kami mapapahiya. Pilar, pwede ba? Wala nang oras si Wilfred for these stupid lies of yours! Umalis ka na! Sige na! Ano ba? Wilfred! Nagsasabi ko na totoo! Hindi ako nagpunta rito para makiusap na iurong mo ang kaso. Ang akin lang naman, maawa ka sa nanay ng pangalawang anak mo. Kaya kahit hindi na kay Carolina, para na lang sa baby mo, nabubuo pa lang yung bata. Pero ano, ganito na ang nararamdaman ng bata dahil sa sitwasyon. I said leave! Umalis ka na! Hindi mo ako kailangang paalisin! Wilfred, pag-isipan mo naman yung sinabi ko. Please. Will. Don't let that woman get into you, okay? Sigurado ko, inutusan niya lang yung babaeng yun para utuin ka na naman. Huwag kang maniwala, okay? Sino mo yung dalaw ko? Manang Pilar? Carol, Manang, may problema mo ba? may kasalanan ako sa'yo eh. Buntis siya? Yan siguro yung sinasabi ni Tristan na kondisyon kanina. I know. Lakas ng loob, no? Gagawa at gagawa ng paraan para makalusot. Pero Dad, what if it's true?
What if she's really pregnant? I mean, hindi naman imposible yun, di ba? You were in a relationship with her. Magiging anak mo rin yung baby na yun. Magiging kapatid ko rin. Manang, may nagbago ho ba? Naniwala ho ba siya sa inyo? Manang, buo na ang loob ni Wilfred. Para sa kanya, sinungaling ako at mangloloko. Kaya kahit anong gawin ninyo, hindi siya maniniwala na magkakaanak kami. Ano? Hahayaan na lang natin? Carolina naman, huwag mo naman masyadong binababay ang sarili mo. Oo, nagkasala ka. Pero pinagsisihan mo na yun. At pinagdurusahan mo ngayon, hindi na ako papayag na apihin ka pa nila. What if may ibang plano yung babae na yun? Anong ibang plano? Kasi sabi mo, di ba, when you were in the courtroom, hindi siya nag-i-insist na buntis siya. Oo, pero that's something na alam ko na. Kasi hindi ka naniwala, kaya nagbago yung isip niya. Kasi, bakit ayaw niyang ipaalam sa judge? Hindi naman po. Anong hindi? Ipagtatanggol mo? Kailangan malaman ni Wilfred ang responsibilidad niya bilang ama. Kahit gaano pa kalaki galit niya sa'yo, ikaw pa rin ang nanay ng mga anak niya. Hindi po kaya she's now planning on hiding the baby from us? Oh, Dad! Dad, where are you going? Tutos kami ng babae nga. That lying witch! Hoy, wala namang ginagawa yung sakyan ko sa'yo, ah. Nasa kulungan na nga, sinisira pa rin niya yung araw ko. Ano ba kinakagalit mo, ha? Eh, di ba sabi mo nga, pinipeke lang naman nung Carolina na yung pagbubuntis niya. Sinabi ko lang yun to keep Wilfred away from her. But seriously, I think that criminal's pregnant. Nakakainis, di ba? Wilfred, gusto kong marinig straight from your mouth ang totoo. Oras na malaman ko nagsisinungaling ka na naman sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Now tell me the truth, Carol. Are you really pregnant with my child? Buntis ka ba? Manang. Manang, dapat yata hindi mo na sinabi kina Kuya Wilfred. Nag-cook naman kami ni Ate Lorena mo para namang nauunawaan niya. Paano kung magtagal pa si Ate Carol sa kulungan? Ano ho ba yung rules doon? Hindi naman pwede magstay doon yung bata, di ba? Hindi nga. Kung walang pamilya yung bata, sa gobyerno yun mapupunta. Eh pero andito tayo. Tayong pamilya ng bata, kaya sa atin mapupunta yung sanggol. Pero Manang, alam na ni Kuya Wilfred. Paano kung kunin niya yung baby? Paano kapag ilayo niya yun ulit kay ate? Hala, parang tama ka nga yata. Mali yata na sinabi ko pa kay Wilfred. Ako po. Hindi mo na kailangan malaman, Wilfred. I need to know the truth. Hindi tayo mag-asawa. Binigay ko na sa'yo ang kalayaan na deserve mo. Kaya pwede ba pabayaan mo na lang ako? I need to know the truth, okay? Tell me the truth. Ano sabihin sa'yo? Tell me the truth! Oo! Oo, anak mo to! Baby natin to! Dinadala ko ang pangalawang anak natin! Bakit hindi mo sinabi sa pre-trial? You were under oath. You could have told the truth. Bakit hindi mo ginawa? Ano? Para marinig ko na naman sa'yo na nagsisinungaling ako. Nagawa-gawa ko lang lahat ng to para hindi matuloy ang pagwawalang bisa ng kasal natin. Wilfred, wala na ako ilalaban. Sumuko na nga ako, di ba? O baka gusto mo suluhin ang baby natin? Ano? Once the verdict is out, makukulong ka for God knows how long.
Hindi na kita makikita. Hindi ko makikita lumaki ang tiyan mo. Hindi ko makikita ang mga anak ka. Tapos pag lumabas ang baby, kanino siya mapupunta? Ha? Sino mag-aalaga sa kanya? Si Tristan? Si Manang Pilar? Hindi ko pa naiisip. Hindi mapupunta sa akin! Habang ako, wala na naman akong kamalay-malay na may anak ako. Hindi ko mahaalagaan. Hindi ko yun. Ginawa mo na sa akin to! Ayaw mo ba? Ginawa mo sa akin to kay Leah! Tapos ngayon sa baby natin! Hindi ko nga intention yun. Ikaw ang ayaw maniwala na buntis ako, I won't have it this time. Wala may ibang magpapalaki sa baby ko kundi ako. Walang mag-aalaga niyan kundi ako. Baby ko to. Ito lang ang pag-asa ko. Ito lang ang pinanghawakan ko. Minsan mo lang nilayo sa akin si Leah. Hindi ako papayag. Napatid ang baby na to. Hilalayo mo sa akin. Lahat na lang kinuha sa akin. Naman po ko. Carol! Carol! Halika na, dali na ka na sa clinic. Umihilap! Umihilap! Carol, tinutugo ka! Tulong! Carol! Carol, gumising ka! Carol! Carol! Hola! Dali na ka, dali! Halika! Carol! Basta behave ka dyan lagi, Leah, ha? Lagi mong susundin si Tita Beth mo. I hope to see you soon, too. I miss you. Love you. Amber! I brought you your favorite. Thank you, Tita. Where's your dad? Umalis. Pumunta sa jail para makita si... What? Gusto niyong makonfirm kung buntis talaga yung babaeng yan. I need to go. Nasaan ako? Ay, ma'am. Ano nangyayari? Nandito po kayo sa clinic. Nawalan po kayo ng malay. Ano po bang nararamdaman nyo ngayon? Kanina ho, humilab ho yung puson ko. Kayo po ba yung asawa ng pasyente? Kailangan lang po natin siyang ilipat ng ospital. Yung mas equipped at kayang i-handle yung case niya. Lalo na't buntis po siya. Opo, Doc. Do what's best. Sige po, timbrihan na lang namin sila sa paglipat kay Astor. Erica, prepare for trans-out. Okay po, Doc. Ano nangyari? Dok, gawin niyo ho lahat. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po yung anak ko. Okay, we'll do a pelvic exam and an ultrasound para ma-check natin ang baby mo, okay? Yes po. Call OB and ultrasound staff. Excuse me, mauna na ako. This is urgent. Okay, mauna na ako. I'm here for the PDL, Carolina Astor. Wala po si Astor sa loob. Sinugod po sa ospital. What? Saang ospital? Bakit niyo po tinatanong, ma'am? Pamilya ho ba kayo? Sino kasama niya? Sino yung nagdala sa kanya sa ospital? Police escort po. Saka po yata yung asawa niya. The nerve of that woman. Who is it? Patayin ba naman ako? Pasensya na kung hindi ako agad naniwala sa'yo. Pero andito na ako. Salamat, Will.
Nandito ako para sa baby natin. Para lang sa baby natin. Excuse me lang po. Dadaling ka na po namin, ma'am, sa ultrasound. Okay? Nurse. Sir. May update na ba sa kay Carolina Astor? Carolina Astor. Sir, tapos na po yung ultrasound. Bali si Doc na lang po mag-explain ng result sa inyo. Nurse. Nagdudugo pa po ba siya? May binigay na pong gamot sa kanya. Wait na lang po natin si Doc, sir. Ano ba yan? Bakit hindi pa rin nila kinukuha yung basura? Uy! Uy, Ronnie! Ano ba yan? Uy, tumigil ka nga. Pati ba naman yung basura, pinagtitripan mo? Kakabuisit kasi! Tama na! I've been trying to contact Wilfred pero hanggang ngayon cannot be reached pa rin siya. Nasa ospital nga, di ba? Busy kakaasikaso sa asawa niya. Will you stop saying that? Hindi niya naasawa si Carolina. Pero bakit nasa tabi pa rin siya ng babaeng yun? Bakit umaasta pa rin siyang asawa niya? Impossible. Tapos na sila ni Carolina, okay? If ever he's with her, it's only out of concern, okay? Concern nga ba? O baka naman mahal pa rin niya yung babaeng yun. Bakit nandito ka pa rin? Like I said, I'm just here for the baby. Dok, kamusta na po ang baby ko? Ma'am, I'm sorry. The ultrasound result, no fetal heartbeat, and the pregnancy has been ended. Teka, wala na yung baby? Wala na po yung baby ko? Yung may ibig niyo sabihin? Hindi. 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 Dok. Dok. Dok, hindi. Dok, sigurado po ba kayo? I'm really very sorry. Dok, hindi pwede. Hindi pwede, Dok. Huwag kayong pumayag. Hindi ako papayag. Kailangan ko yung batang to. Dok, gawin niyo ng paraan. Buhayin niyo. Buhayin niyo. Dok, kung meron pa ibang doktor na kaya bumuhay, ibalik niyo yung anak ko. Dok, why? Gumawa ka ng paraan. Wait. Dok. Ma'am, I'm sorry. I know this is a difficult time, Miss Astor, but I need you to understand something. Yung pagdurugo ninyo, may mga naiwan pa po sa loob ng inyong matres na kailangan natin tanggalin. Kailangan niyo pong maraspan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na tanggalin niyo to. Ito lang ang meron ako. Ma'am, kailangan natin gawin ang procedure. Pag hindi nawala ng buo yung fetus sa loob ninyo, posible ito magkaroon ng infection at magkaroon ng severe bleeding. Worst po magkaroon ng sepsis at pwede niyong ikamatay. Go ahead with the procedure. I'll sign the consent if I have to. Okay, sir. I will inform the nurses to prepare the consent and attend to you. Thank you. Sinabi na ayoko Sinabi na ayoko! Sino ka ba? Ha? Bakit ka nagdidesisyon para sa akin? Wala kang karapatan! Hindi kita asawa! Carol, please. Wala kang karapatan sa baby na to! Dahil hindi ka naniwala! Sinabi ko na sa'yo, Mimi! Dahil sa'yo, pinatay mo yung anak ko! Siguro ginusto mo to, ano? Ha? Hinaling mo to, ano? Hinaling mo to dahil ayaw mo magkaroon ng responsibilidad sa akin. Siguro dinasal mo to para tuluyan ang maputol ang koneksyon mo sa akin. Carol, ikaw ay naalala ko.
Ayoko magkasakit ka o mamatay ka. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Gusto kong mabuhay ka. Paharapin mo ang magiging sentensya mo sa pagpatay sa asawa ko. Wilfred, ako si Carolina Astor. Pag nanakaw yung motibo. Utak, kriminal. Oras na para managot yung kriminal na yan. Pagkatapos patayin ni Lorena, si Mrs. Santos ay bumalik siya at nagpanggap na humihingi ng tulong. Gusto ko na matapos yung kaso na to para hindi ko na makita pagmumukha niya. Pinatay mo yung anak ko! Huwag niyo po siya pababayaan, ha? Yes, sir. Kayo pong bahala sa kanya. Ako nang bahala sa kanya. Sana magustuhan ng ate mo yung niluto ko, no? Para makabawi-bawi naman. Ako, Manang Pilar. Sigurado ako magugustuhan niya ate to. Paborito niya kaya to. Tayo na ba? Malamig lang. Dalaw po. Ma'am, kanina po? Kay Carolina Astor po. Ay, ma'am, wala po siya dito, ma'am. Nasa ospital po. Ho! Sir, ano nangyari kay ate? Saan pong ospital? Hindi matitiyak ang bukas Tapos na. Naraspa ka na. at sigurado rin wala tayong Si Wilfred po. Umalis na. Kanina pa. ko lang ang pinipili ko'y ikaw at walang iba. Hindi mawawala, hindi mababago na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirapan man kahit nasasaktan, maaasahan mo. Wala na yung baby. So, totoong ang buntis siya. The fetus was just 2 months old. But still, anak ko pa rin yun. Kapatid mo. Nawala na lang. Magkakaroon na sana ako ng baby brother. Or if kung girl man yun, then another baby sister. Natutuwa sana si Leah. Gusto pa naman niya ng may kalaro. Amber, no. No. Hindi pwede malaman ni Leah. She's too young, hindi niya maintindihan to.
If only naniwala lang sana ako agad eh. We could have saved the baby. Fred, how? I don't know. I don't know. I could have been careful with Lorena. Iningatan ko, sinabi ko sa kanya yung ginawa ko para hindi siya ma-stress. Para hindi siya maapektuhan sa pagbubuntis niya. I don't know. Dad, I have to admit, nagduda rin ako sa pagpupuntis niya. But, how can we not doubt Dad? She has been lying to all of us. Siya yung hindi naging totoo. Siya yung mali from the start. Pero bakit ganun, Dad? Bakit nagigilty din ako? I get you. Amber, naiintindihan kita. I feel the same way. Nagagalit ako na nalagay tayo sa ganitong sitwasyon. Tayo na nga yung niloko. Tayo pa'y nawalan ng bagong family member. Tapos, tayo pa'y nakakaramdam ng guilt. Tapos, tayo pa'y may kasalanan. It's so confusing, Dad. I hate her. But at the same time, I would have loved that baby. Gusto kong maparusahan yung babaeng yan, pero not the baby. Ate Carol, sinabi sa amin ng nurse ko ano nangyayari. Wala na pala yung pamangkin ko, ate. Wilfred, thank God. I've been trying to reach you the whole day pero hindi kita makontakt. Buti na lang tinawagan ko si Amber, nalaman ko na nakauwi ka na. Ano bang kailangan mo? I'm just concerned. Amber told me the sad news. Ronnie, ayoko ng pag-usapan. Why not? Mas okay na, Wilfred, na ilabas mo yung nararamdaman mo para naman gumaan. Ronnie, hindi nagagana pakiramdam ko. Then let me mourn with you. I know this is hard to accept, but think of it this way. Baka blessing in disguise yung nangyari. Kasi sige nga, paano ipabubuntas ni Carol yung bata kung nakakulong siya? Baka magkasakit pa yun, makapita ng disease, maging abnormal. I said, I don't want to talk about it. And when the baby's out, di ba, anong mangyayari? He or she or whatever, he'll be caught in this mess. Ronnie, please, stop. Gusto mo ba lumaki yung bata na knowing na her brother's a criminal? Rotting in jail? Gusto mo bang mangyari yun? Ronnie! Hindi magiging normal yung buhay ng bata. Sige, kaya okay na wala na yung baby. Ronnie! Stop! Don't talk about my child like it's some stray dog. Ronnie, anak ko pa rin yun. Kahit kaya itong kasama nangyari, gusto ko pa rin mabuhay yung bata. I'm just trying to help. Well, you're not helping. Kaya please, umalis ka na. Ronnie, just leave. Please! Let me grieve my baby alone.
Domingo, right? Ikaw yung may contact sa loob? Kaya po si Ma'am Ronnie. Sabihin mo sa contact mo sa loob. Ilagay ito sa inumin ni Carolina Astor. Para saan to, ma'am? Wala. Para sa baby niya. O ayan pinalutong ko ng husto yan. Wala kang masasabi dyan. Then mamayang dinner, lutuan kita ng paborito mo. Condolence nga pala dun sa nangyari dun sa baby. Sayang, akala ko pa naman may aalagaan tayong bagong baby dito. Natawag niyo na po ba si Dad for breakfast? Maagang umalis eh. Hindi ba nagsabi sa'yo? Saan daw po siya nagpunta? Pumunta ako ng ospital. Maaga ka pala na discharge. Nagdala ako ng pagkain, supplements, saka vitamins. Para mabilis ka makarecover. Ma-recover? Taran, para makita mong hatulan ako ng korte? At ikulong ako ng matagal na panahon? Huwag man sana isambat sa akin yan. Dahil alam mo naman kung saan ako nanggagaling eh. Maybe you should be thankful na despite everything that's happened, ginagawa ko pa rin to. For the sake of the years na nagsama tayo. Oo. Nagsama nga tayo. At sa panahon na nagsama tayo, nakita mo kung gaano kita minahal bilang asawa mo. Pero hindi pa rin yung naging sapat, di ba? Hindi yung naging sapat para paniwalaan mo ko. Para maging concerned ka sa baby natin. Sabi ng doktor sa akin, napakadelikado daw ng first trimester. Umiwas daw ako sa stress. Kumain daw ako ng tama. Halagaan ko rin yung sarili ko. Ginawa ko lahat yun. Pero hindi pa rin sapat. Na-stress lang ako sa mga nangyayari. I know I was hard on you. Pero, paano ko ba pagkakaanin? You killed my wife. Hindi ako pumatay kay Joy. Hindi ko na alam. Hindi ko na rin alam eh. Mahirap naman din para sa akin to eh. Anak ko rin ang namatay. Kung may pagkukulang ako sa'yo, pinagsisisihan ko na. Okay, Carol, I'm really very sorry. Sorry! Mawabalik mo ng sorry mo yung anak ko! Siya na lang yung natitira sa akin. Siya na lang yung makakasama ko sana. Siya yung anak na hindi mo malalayo sa akin dahil nandito siya sa loob ko. Pero nung ginawa mo, pati yun, kinuha mo sa akin. Dinamay mo yung anak ko. Pinatay mo yung anak ko! Pinatay mo siya! Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko pinatay si Joy. Sinusumpa ko sa Panginoon. Pero ikaw, pinatay mo ang anak natin. Pinatay mo ang anak ko. Dahil sa'yo, kaya wala na siya ngayon. Ano ginagawa mo dito? Ha? Ano-ano na naman ang pinagsasabi mo? Kaya naapektuhan yung bata eh! Kaya siya namatay dahil kasalanan mo! Carol, pwede ba? Wala ako. Pwede ba umalis ka na?
Huwag ka nang babalik dito, ha? Layuan mo na yung ate ko! Tigilan mo na siya! Alis! Alis! Amber, where's Will? I haven't seen him yet. Maaga po siyang umalis kanina, tita. Hey, Amber, are you okay? What's wrong? Naalala ko lang po yung baby. If she was another baby sister, baka nagda-design na rin ako ng earrings for her. I just feel so bad, tita. Tama nga si Dad. Baka hindi lang siya yung nagkamali kaya nakunan si Tita Lorena. Baka ako rin. We were so harsh on her. Kaya siguro nag-suffer yung health niya. Kaya siguro nadama yung baby. Pasensya na. Hindi ko napigil niyo sarili ko. Parang sa nilalaking yun. Basta naiintindihan kita. Naiintindihan ka na, ate, ha? Kung ako'y nasa posisyon mo, hindi niyo gagawin ko eh. Wala nang pupuntahan yung usapan naming dalawa. Kasi kahit anong sabihin niya, hindi mababalik nun yung buhay ng anak ko. Excited pa naman ako magkaroon ng pamangkin ulit. Anong Tristana? Sobrang sakit. Walang kamumbong yung baby ko. Oo, nagtago ko sa ibang pangalan. Pero para idamay nila yung anak ko. Sa galit nila sa akin. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap. Hindi ko alam kung paano ko maiintindihan. Kaya gagawin ko lahat. Lahat ng mga kaya ko gagawin ko para makalabas ako dito. Pagbabayanan nila. Lahat ng ginawa nila sa akin. Lalong-lalo na sa anak ko. Don't be too hard on yourself, darling. Wala kayong kasalanan ni Wilfred. You are victims of circumstances. Kayong dalawa. Even the baby. Si Carolina ang may kasalanan nitong lahat. Kung hindi niya pinatay yung mommy mo at hindi niya kayo niloko, hindi sana kayo nahihirapan ng ganito. Yeah. I keep telling myself that. Pero nagigilty pa rin ako, tita. Sorry, tita. I just need a moment. Rory, bakit ba ginagatunan mo si Amber na magalit pa rin kay Carol, ha? Sabi mo noon, gusto mo lang makabawi sa lahat ng mga kinuha niya sa'yo, ng mga inagaw niya sa'yo. Ang posisyon sa kumpanya. Nakuha mo naman, di ba? Okay na kayo ni Boss Wilfred. Ano pa bang gusto mo? Gian. Boss kita? Kailangan ko mag-report sa'yo? Hindi matitiyak ang mukha
At sigurado rin wala tayong takas. Please take care of my baby brother or sister. Sabihin niyo po sa kanya na we're very sorry na hindi namin siya masasamahan. Na mahal namin siya. Dad, bakit ang hirap? Dati naman, masaya tayo. With Leah, even with Tita Lorena. It was all a dream, Amber. That's all it was. A dream. That baby was real, Dad. Except wala na siya. Now we have to accept na hindi na natin siya maipapalik. Buntis ako! Hanggang magkakaanak na ulit tayo. Baby natin to. Walang baby. Kahit tigilan mo na yung dramang yan. Kalimutan mo na ako! Ma'am, I'm sorry. The ultrasound shows no fetal heartbeat and the pregnancy has ended. Wala na po yung baby ko. Kailangan ko yung batang to. Gawin niyo ng paraan. Buhayin niyo. Ito lang ang meron ako. Wilfred, ako si Carolina Astor. Amber, mahal ko kayo. Di ko pinatay ang mami mo. Di ko magagawa sa inyo yun. Hindi ba pa napapatunayang inosente ka? Di ko pinatay si Joy. Pero ikaw, pinatay mo ang anak natin. Pinatay mo ang anak ko. Tawagan niya na lang ako pag gising na si Leah. Anytime will be good. Ate Beth, maraming salamat for taking care of her. Sige, I have to go. I heard about the baby, pare. My condolences. Mukhang hindi ka pa yata talaga ready magtrabaho, pare. You should have taken a leave. Di pwede. Mababaliw lang ako kung wala akong ginagawa. Kamusta nga pala si Carol? Funny you should ask me that. Wala na kami, di ba? But, I'd like to think she's coping too. Kailangan eh. Bakit? Itutuloy mo pa rin ba yung kaso? Joy deserves justice. Correct. Miscarriage or no miscarriage, kailangan matuloy pa rin yung kaso, Will. Forgive me for saying this, pero kailangan pa rin niya pagbayaran yung ginawa niya kay Joy at panluloko niya sa inyo ni Amber. Let her suffer in jail forever if she must. Gawin niyo ang lahat para mapawalang sala ako, attorney. Yun naman ang ginagawa ko, Carol. Dagdagan niyo pa yung efforts niyo. Kung kinakailangan halugugin niyo ang buong Pilipinas para makahanap ng ebidensya, ng witness, ng kahit anong makakatulong sa kaso ko, gawin niyo. Mangangailangan tayo ng pondo. Handa ako magbayad kahit magkano. Kahit maubos lahat ng ipon ko. Mapatunayan ko lang sa kanila na inosente ako at hindi ako ang pumatay kay Joy. Dilinisin ko ang pangalan ko para sa anak kong namatay. At sa anak kong nilayon nila sa akin.
Miss na kita, anak. Huwag kang mag-alala. Makakalabas ako dito. At babawiin kita. Pangako yan. Bakit na-delay ang hearing? Wala pa ang witness ng prosecution. Si Wilfred. Hindi na nakakapagtaka na tetestigo siya. Kailan daw ang next hearing? As soon as he returns from the US. Dinalaw niya ang anak niyo. Si Leah. Kamusta na kaya yung anak ko? 2 years ko nang hindi nakikita yung batang yun. You have to pull yourself together. Carol, kailangan paghandaan mo yung susunod na paghaharap niyo ni Wilfred. Mr. Santos, kailan niyo nalaman na hindi pala Lorena Herrera ang tunay na pangalan niya? About 1 year into our marriage, discover ng kaibigan ko ang totoo niyang pagkatao. What did you do after that? Hindi ako naniwala. She's always been a good person. I thought, hindi niya ako malaloko ng ganun. She had no reason to. That's until I discovered her real identity. Na siya, si Carolina Astor, ang suspect sa pagpatay sa asawa kong si Joy. So, Mr. Santos, naniniwala kayo na siya ang pumatay sa asawa niyong si Jocelyn Santos? Oo. Naniniwala ko na siya ang pumatay sa asawa ko. Hindi ako ang pumatay kay Joy. Counsel, restrain your client. Carol, please. Hindi ka ba nagsasawa sa pagdi-deny mo? Ha? Carolina? Your Honor, witness is not allowed to speak directly to the accused. Hindi ako nagsasawang ulit-ulitin dahil yun ang totoo. Hindi ako ang pumatay kay Joy. Order in the court. Your Honor, kaya binago niya ang pangalan niya para takasan ng krimen. Kaya dapat pagdusahan na lang niya yung ginawa niya. Dapat lang masira ang buhay niya gaya ng pagsira niya sa buhay naming lahat. Gusto ko na matapos ng kaso na to para hindi ko na makita pagmumukha niya. That's right! I hope you rot in hell for the rest of your life, Carolina! Grabe naman tong si Wilfred kung makagisa sa'yo. Para naman kayo walang pinagsamahan at saka kung magalit. Ay, akala mo naman kahapon lang nangyari. Eh magdadalawang taon na kaya to. Ate, miss ka lang? Expected ko na yan, Tristan. Okay ako. I have to tell you that this is not looking good, Carol. Dahil null and void na ang kasal mo ni Wilfred, you're not protected by your marital privilege anymore. Admissible na lahat ng sinabi niya against you. Carol, malaki ang possibility na masentensyahan ka. Pero may paraan pa para mababa yung sentensya. Remember that one thing I mentioned to you before, that if you plead guilty and your jail term will be 6 to 8 years? Attorney, yan ka na naman eh. Hindi ba nga? Pagdesisyonan na ni Carol yan. Ayaw niya, di ba? Baka lang magbago yung isip niya ho. Tingnan niyo naman, 2 taon na ang dumaan. Hanggang ngayon, wala pa tayong witness. Kung anumang ebidensya to support your claim of innocence. Hindi na magbabago ang isip ko, attorney. Hindi ko sasabihin guilty ako dahil wala akong kasalanan.
Pero paano kung masintensyahan ka nga, ate? Hindi habang buhay kang nakakulong. Attorney, pwede mo bang kausapan yung reporter na nag-interview sa akin dati? Ako ho si Carolina Astor. Ang akusadang pinagbibintangang pumatay kay Mrs. Joy Santos. Ginawa ko ho ang video na to dahil kailangan ko ho ang tulong ninyo. Nananawagan ho ako sa kung sino man ang may alam sa nangyaring krimen sa Kalinawan Beach Resort 12 years ago sa Mindoro. Tulungan niyo po akong patunayan na wala akong kasalanan. Na biktima lamang po ako ng isang maling akusasyon. Victim? Nananawagan ho ako sa inyo at nagmamakaawa. Ayoko hong makulong sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. May anak ho ako. At nag-iisa lamang po siya. Si Leah. Ayoko hong mawalay sa kanya habang buhay. Gusto ko hong ilaban to alang-alang sa anak ko. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. At nagmamakaawa. Tulungan ho ninyo ako. Stan, pagkalang. Bes? Bird! Hala, Bes! Ang ganda-ganda mo! O, teka lang, para sa'yo to. Ano ka ba? Tagal kitang hindi nakita. Ako lang to. Hindi ka ba nga masyadong important na ito nalagay na to, ha? Bes, ang ganda mo talaga! Hindi ako makapaniwala! Ano ka ba? Umuupo nga kayong dalawa dito. Ito naman, grabe naman. Kung hindi pa nag-viral yung video mo, hindi pa ako ma-update, hindi pa kita mahahanap. Tagal ko rin sa UK, Bes. Alam mo, buti nga pinayagan ako ng asawa ko na umuwi. Kasi nung napanood talaga ka to, sabi ko talaga, hindi pwedeng hindi ko pupuntahan yung best friend ko. Salamat, Bes, ha? Oo naman, ano ba? Ikaw pa ba? Basta, Bes, nandito na ako, ha? Tutulungan ko kayo sa lahat ng paraan na magagawa ko at makakaya ko. Just say it. Pero, ang talagang kailangan natin ngayon yung makahanap tayo ng taong tutugon dun sa panawagan mo. Sana nga ho may mag-message sa totoong may lead. Eh, baka kasi nakukuha pa mang trip eh. Carol, magandang araw sa inyo. Attorney, magandang araw po. May gustong tumulong sa kaso mo. Magandang araw sa'yo, Carol. Sino ka? Ano ang nalalaman ninyo? May bagong witness ng defense. Sino? According to this testimony, alam niya lahat ng nangyari sa resort noon. May matibay siyang ebidensya na walang kasalanan si Carolina Astor. Video footage of what happened there. Brilliant! Wala na talaga silang magawa, no? Another hoax, another planted evidence, another planted witness. Pero what if hindi? Attorney, I need you to confirm kung credible yung witness na yun. I don't want to waste any time. I've asked the court for 15 days para ma-background check yung witness. And pumayag naman yung korte. Your Honor, the defense moves to call its first witness, Father Lester Abizo, to the stand. Roleplay ba to? May drama pang pare. He's not a fake. He's a real priest. And therefore, mahirap sirayan ang credibility na isang pare. But let's see what happens. Please state your occupation for the record, Father. Isa akong pari na naka-assign sa parokya ng San Rafael Arcangel. Kilala ba ninyo ang akusadang si Carolina Astor? Kailan ko lang siya nakilala. Pero napapanood ko na po siya ng mabalita sa news ang tungkol sa pagkakadakip ng suspect sa pagpatay kay Joy Santos.
Naaalala niyo ba kung nasaan kayo nung gabi ng krimen? 12 years ago. Opo, attorney. Hindi ko po makakalimutan ang gabi ngayon. I was 13 years old that time. At nasaksihan ko po ang pagpatay kay Joy Santos. Bakit ngayon lang kayo lumantad, Father? Bata pa kasi ako noon. Pinagsabihan ako ng mga magulang ko na mas mabuting manahimik na lamang. Kasi natatakot sila sa kaligtasan ko at ng pamilya namin. Bata lang ako, kaya sumunod lang din ako. Hanggang tumanda na ako, araw-araw akong inuusig ng konsensya. Kaya bilang alagad ng Diyos, naisip ko ito'y dapat kong gawin. Sinisiguro ko po sa inyong lahat na hindi po si Carolina Astor ang pumatay kay Joy Santos. Mapapatunayan mo ba ang sinasabi mong ito? Opo, attorney. Nai-record ko po ang pangyayari. Do you recognize this, Father? Yes po, attorney. Flash drive po yan at sa akin po yan. Naka-engrave po dyan ang initials ng pangalan ko at nakasave din po dyan ang video na nai-record ko po noon. Sino po ang nag-save? Ako po, attorney. Your Honor, the defense respectfully presents Exhibit 8. A flash drive containing an unedited video taken by the witness during the night of the crime. Exhibit 8 admitted into evidence. Please present the video. Nung time na yan, naghahanap po ako ng magandang view niyan. Kasi bata pa lang po ako, gusto ko na maging photographer. Sinusubo ko pong mag-time-lapse via camera, kaya po ako nagre-record nun. Napansin ko yung babae na kinakausap niya yung nakahiga sa batuhan. Nagtataka ako kung bakit siya umalis. Tinakasan niya talaga si Joy. Because she killed her. Na-curious ako dun sa babaeng nakahiga. Uy, kasi Mami. Joy, tutulungan ko sana siya pero may ibang lumapit. Sino yan? Nakita niyo naman po na hindi po talaga si Carolina Astor ang pumatay kay Joy Santos. Manahimik na ang kanyang kaluluwa. Wala pong kasalanan si Carolina Astor sa mata ng Diyos at sa batas. Kaya dapat po siyang palayain. No! Video lang yan! It can be fake! Inayos lang yan to fool us! Order in the court. But it will never change the fact that Carolina Astor is a murderer! Pinatay niya si Joy! Pinatay niya! Bawiin mo yung sinabi mo! You're a priest! You should always speak the truth! Huwag ka magsisinungaling sa harap ng batas at sa harap ng Diyos! I said order in the court. Inuulit ko po, wala pong kasalanan si Carolina Astor sa mata ng Diyos at sa batas. Sinungaling ka! Come on, guys! Advance na ng technology ngayon. Pwede na mag-fabricate ng evidence. What if AI lang yan? Ronnie, calm down. Counsel, I don't care whether that individual is a relative or a friend of the client. She is your responsibility. Judge, huwag kayo maniniwala sa babaeng to. Manloloko yan. She's a gaslighter, a master manipulator.
Stop I will no longer tolerate any further outburst in this courtroom. Stop! Akala mo ba tapos na to? Ha? This is far from over! Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ka nakukulong, and we'll make sure that you'll rot not just in jail, but also in hell! This is your final warning. Instruct her to behave appropriately, or I will hold her in contempt and let her spend the night in jail. Yes, sir. Stop! Tumigil ka na! Gusto mo bang ikaw ang mademanda dito? Hindi ka na. Let's go! Don't touch me! Ano ba? Dennis, come on! Let me... Ano ba? Let me go! Ano bang problema mo? And why are you stopping me? Pinatitigil ka na ng judge kanina, ayaw pa rin tumigil. Ha? Gusto mo bang ikaw madiin dahil ayaw mong paawa? Why do you care? Ronnie, kaibigan kita. Ayoko mapahama ka. At ayoko rin na makulong ka. Alam nating dalawa kung sino ang dapat makulong dito. At walang iba kung hindi si Carolina. She deserves to suffer forever. Court is adjourned. Congratulations, Carol. You know, I was pessimistic about this case from the start. Pero after today's trial, mukhang malaki ang laban mo. Pati na rin ang tsansa mong ma-acquit. Lalo na't kino-confirm ng evidence at statement ni Father Lester ang mga dating sinabi ni Mang Dolpo. Teka. Kailangan pa ba talaga yan? Malinaw naman na walang kasalanan si ate ah. Kailangan pa rin hanggat wala pang ruling ang judge. Father, maraming salamat po. Parang hindi dapat akong mapasalamatan, Carolina. Lalo na't matagal ko na dapat sinabi ang totoo. Kung noon pa ako nagsalita, edi sana hindi ka pa nahirapan, Carolina. Kaya huwag tayong mag-alala. Lahat ng hirap at sakit na dinaranas natin, ito'y lilipas rin. At ito'y maging daan para tayo maging malakas pa. Hindi naman nagbibigay ang Diyos ng problemang hindi natin kayang lampasan. Salamat po, Father. Pero kailangan ko na po mauna. Kaawaan ka ng Diyos, Carolina. Salamat po. Father, hindi naman po sa pinagdududaan ko kayo. Pero, sigurado po ba talaga sa nakita nyo? Lahat ng ipinakita ko at nakita nyo ay totoo. Kaya dalangin ko po ay maging daan ang pagtestigo ko para lumabas ang katotohanan. Para na rin sa ikakatahimik ng lahat. Kaya dalangin ko rin po ay magsimula kayong maghilom sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal. Mauna na ako. I am right and I am definitely sure na bayaran yung Father Lester na yun. I can't even imagine how he's using the word of God para sa mga sinungalingan niya. God! But what you did was scandalous, Ronnie. Hindi ka pwedeng basta nang gugulo sa korte. And besides, that witness is an upright and devoted priest. Nag-background check na rin namin siya and wala siyang baho or any bad record. Attorney. Yung video. Is it authentic? For sure, AI lang yun. Actually, we checked the authenticity of the video and totoo yung video na pinakita nila sa korte. Ronnie, it's about time na tanggapin na natin. Hindi talaga si Carol ang pumatay kay Joy. We still need to check. Ronnie, tumigil ka na! Please! Nakita mo naman, di ba?
It's as clear as day na hindi si Carol pumatay kay Joy. Iba ang pumatay kay Joy. So let's say na nagkamali tayo sa pagtingin kay Carol. Nagkamali ako! Aalis na ako. Di naman pala ako kailangan dito. I don't know how you'll do it, pero gumawa ka ng paraan. Bayaran mo na yung Lester na yun para bawiin lahat ng sinabi niya about Carolina. Napapaliw ka na ba, ha? Ronnie, pari yung witness. Hindi basta-basta nagpapabayad yun. At isa pa, ayoko madagdagan yung kasalanan ko. Come on. You won't enter heaven anyway, so ano pang kinakatakot mo? Bakit ba kasi ayaw mo munang tapusin yung trial, ha? Eh, paano kung hindi nga si Carol yung pumatay, ha? Hindi ka ba curious kung sino ang totoong killer? I don't freaking care kung sino! Basta, ang gusto ko lang, makulong yung Carolina na yun, whether or not siya yung pumatay. Pero bakit nga, ha? Ronnie, ang tagal na niyan eh. Ang tagal na niyan. Bakit masyado ka interesado sa kaso niya, ha? It's been almost 2 years. O baka naman kaya ka ganyan? Dahil ikaw ang pumatay kay Joy. Ako? Pumatay kay Joy. Are you out of your mind? I may be but I am not a killer. Kaya imbes na kung ano-anong theories yung naiisip mo, why don't you just be a diva, okay? And help me para madiin si Carolina. Okay? I'm sorry, Ronnie. Pero ayoko. I am not your assassin. Wala ka naman palang silbi. Ito lang di mo pa magawa. Bakit? Ha? Akala ko ba sabi mo, what we have is something for fun lang. So why are you expecting me to always do things for you? As if I owe you something. Bakit kasi nag-exist pa yung Father Lester na yon? Parang pinaglalaroan lang ng tayo na to yung feelings natin. For 2 years, nagalit tayo kay Tita Carol kasi akala natin siya yung pumatay kay Mom. But then, ano ba talaga? Totoo po ba talaga yung video? But then again, what Tita Ron is saying is also possible. It could be AI or deepfake. No, Amber. Attorney Chavez says the video is authentic. So mukhang nagsasabi ng totoo si Carol. Inosente siya. And what's worse is, the killer is still out there. Pare, I don't want to burst your bubble, okay? Bakit hindi lang natin hayaan magdesisyon yung korte? Yes. And while waiting, I want to reopen the investigation. Hindi pwede hindi ko malaman kung sino pumatay kay Joy. At hindi pwede hindi siya maparusahan. I agree, Dad. She deserves justice. So she can finally rest in peace. Wait, baka naman nag-overreact lang tayo. What if may kasalanan nga talaga yung Carol na yan? Dennis, hindi magsisunod niyang pare. And we need him. Kailangan natin ang tulong niya para mahanap ang totoong killer. Panginoon, humingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil ngayon lang po ulit ako nakalapit sa inyo. Pero nagpapasalamat po ako, Panginoon, kasi
Sa kabila po ng mga kasalanan ko, ng pagkukulang ko, at ng pagkalimot ko sa inyo, hindi niyo po ako iniwan. Sa kabila po ng lahat ng mga ng bintang at ng iwan sa akin, binigay niyo ho sa akin si Father Lester na magbibigay linaw sa kaso ko at mapapanatiling may pag-asa sa puso ko. Father, uwi na po kami. O sige, Telma, mag-iingat kayo, ha? Thank you Awat po. ng Diyos. Ingat. Panginoon, sana po siya na po yung maging susi sa kalayaan ko. Para po makasama ko na ang pamilya ko. At makabalik na po ako sa dati kong buhay. O, Telma, may nakalimutan ba kayo? Simula. Nasaan ka na ba? Somewhere na hindi mo kayang puntahan dahil duwag ka. Alam mo, kung hindi mo kayang kausapin, ako na lang yung gagawa. Wala na si Father? Pero bakit? Sino naman gagawa nun? Diyos ko. Ayoko isipin na may kinalaman to sa kaso, pero... Your guess is as good as mine. Mukhang pinatahimik si Father. Pero bakit? Dahil mabubuking na yung totoong killer? Nangyari ang krimen dito sa loob ng parish office. Hanggang ngayon, wala pa ring makapagturo o makapagsabi kung sino ang bumaril sa star witness. Why aren't you answering my calls? Have you heard the news? Kasalukuyan namang tinitingnan ng angulo. Yesterday he was just getting on my nerves. And now he's dead. I mean, it's so sick. Kahit yata impyerno, hindi tatanggapin niya killer na yan eh. I mean, sino bang killer ang papatay ng pare kundi yung mga taong walang konsensya sa katawan? I didn't think na nagiging ganito komplikado ang kaso. Kaya kailangan natin malaman kung sino talaga ang pumatay kay Joy. Because who knows who he or she will target next. Diyos ko, patawarin ako. Patawarin sana ako dahil mukhang may nadamay na inosenteng tao dahil ang tinulungan niya ako. Ang bata-bata pa ni Father. Nadamay lang siya sa gulo. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Carol. Tahimik na ang kaluluwa ni Father. Dahil pinili niya maging matapang at magtestigo para mabigyan ka ng chance, para makalaya. Don't worry. Walang magbabago sa kaso. The court already has Father Lester's testimony on record. Malinaw ang binigay niyang ebidensya, ang pinakita niya na hindi ikaw ang pumatay kay Joy Santos. At itong killer ni Joy Santos can be the same killer behind Father Lester's death. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo ni Father. Hindi dapat mapunta sa wala lahat ng tinulong niya sa akin. Kaya, attorney, lalaban po tayo. Laban po tayo. Let me go! Umamin ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Father? Bakit pa paulit-ulit ka? Hindi nga ako yung pumatay. Parang push na push ka dyan sa narrative na yan. What do you want me to think, ha? Dati may sinasabi ka about poisoning Lorena.
o Carolina or whoever she is. Then mag-retract. And now he's gone. Umamin ka na kasi. Aminin mo na pinatahimik mo si Father. Pa, will you shut the hell up? Baka may makarinig sa'yo pag hinalaan pa ako. Uulitin ko sa'yo, hindi ako ang pumatay. Alam mo, sa lahat ng nakita kong malakas ang ebidensya, ikaw yung sad girl pa rin. Makakalaya ka na. Paano naman ako magse-celebrate? Kakamatay lang ng taong tumulong sa akin. Alam mo, isa pa nga sa iniisip ko eh. Kung talagang ganun katindi yung galit nung kung sino man yung gumawa nito, hindi malayong isunod ng killer yung mga taong malalapit sa akin. Oo nga. Ganyan ang madalas na usap-usapan ng mga tao dito. Naku, kaya mag-iingat ka, Lorena. Carol, mag-iingat ka. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Natatakot ako para sa pamilya ko. Si Tristan, si Manang Pilar, lalo na yung anak ko, si Lia. Astor, may dalaw ka. Carol, Anong kailangan mo? After what happened to Father Lester, I just want you to know, pinaimbestigahan ko ulit kung sino talaga ang killer. Hindi ako matatahimik habang alam kong pakalat-kalat lang siya. Wala pa palang 5 minutes yung sasabihin mo eh. Sana tinext mo na lang sa number na laging tumatawag sa'yo dati. O binlock mo na yun. Sa bagay, no? Bakit mo nga naman kakausapin ng isang taong iniisip mong kriminal? Carol, hindi ako pumunta dito para makipag-away. I just want you to know I'm concerned. Concerned? Kasi hindi natin alam kung paano mag-isip yung killer. Concerned? Ngayon pa? Eh di ba nga, pinipilit mo na ako yung may kasalanan? Anong masamang hangin ba ang nalanghap mo at nagbagong isip mo? Tingin mo ba matutuwa ako na concerned ka? Pagkatapos mo akong hindi pakinggan? Pagkatapos mo akong hiwalayan? Pahirapan? Sabihan ng mga masasamang salita na hanggang ngayon, nandito sa dibdib ko. Pagkatapos mo ipamukha sa akin na akong pinakawalang kwentang tao sa mundo, pagkatapos mo patayin ang anak ko, ngayon mo sasabihin sa akin na concerned ka? Hindi na tayo mag-asawa o magkaibigan. Kaya wala na tayo. Wala na akong pakialam sa kahit anong gawin mo, kahit anong desisyon mo sa buhay. Para sa akin, Wilfred, patay ka na. What happened, Dad? Galit pa rin ba siya? Naiintindihan ko naman siya. I hurt her. Sa tingin ko, habang buhay na niya isusumbat na hindi ako naniwala sa kanya. Na hindi ako narinig sa kanya dahil sa maling akala. Ako rin naguguluhan, Dad. Hindi ko naiintindihan how and why siya nadamay if she's really innocent. Honestly, nakakapagod na ring isipin. Hindi matapos-tapos tong kasong to.
It's dragging and it's eating more time than it should. So naintindihan ko ang pagod nating lahat. Lalo na ang pagod at sakit na naramdaman ni Carol. Sana nga matapos na lahat ng to. And even if it would raise more questions than answers, sana nga totoong walang kasalanan si Carolina. The court is now ready to render its decision in the matter of People of the Philippines versus Carolina Astor, also known as Lorena Herrera. Criminal case number 2025721. Please read the decision. The ruling that follows is based solely in the evidence presented during the trial. The credibility of the witnesses and the arguments laid before this court by both parties. The court has weighed the evidence presented, the testimonies of witnesses, and the arguments of both the prosecution and the defense. It is not denied that the accused, Carolina Astor, under the name Lorena Herrera, withheld her true identity for 9 years. This concealment has raised legitimate suspicions and complicated the investigation of Mrs. Jocelyn Santos' death. However, we must judge the accused not by perception or assumption, but by evidence. A credible witness has come forward. The court found his testimony consistent, detailed, and untainted by personal gain or malice. His account and his filmed evidence cast serious doubt on the prosecution's claim that the accused committed the crime. The prosecution has failed to prove beyond reasonable doubt that the accused, Carolina Astor, is guilty of the crime of murder. Therefore, this court finds the accused not guilty. Having been acquitted of all charges, court hereby orders the immediate release of Carolina Astor. This case is dismissed. Judge, maraming salamat po. Congratulations, Carol. Attorney, maraming salamat po. Salamat, Atty. Salamat. Salamat. Ate, malaya ka na. Malaya ka na. Bunga lahat ng pagtitiis mo, anak. Kapait ng Diyos. Come on, let's go.
You okay? See? I knew it! Nakakainis na nauto nila yung judge na yun. No. I don't think so. The evidence was clear. The judge was rational. Tayo. Ako hindi naging rational. Come on, Will, don't blame yourself. No. I was blinded by her charade. Hindi ko alam kung ano ng totoo. Inakusahan ko siya. Pinahamak. This whole time she was telling the truth. Inosente siya. I also said mean things to her, Dad. Hello? Come on, guys! Wake up! Huwag kayo basta-basta maniniwala sa Carolinang yun. Magaling lang talaga siya mag-manipulate. Kaya tinamper niya yung evidence para maniwala yung mga judge sa mga lies nila. And baka nakakalimutan niyo, nagpalit pa rin siya ng identity. Nagtago pa rin siya. So she's not really innocent. Ronnie. Wilfred, come on, may magagawa ka pa. We can find a smarter lawyer. For sure makakahanap yun ng butas dun sa ebidensya nila, Carol. We can make an appeal or something. Why, Tita? Hindi ka ba naniniwala sa desisyon ng judge? With the justice system, no. Ronnie, hindi lahat ng hurado kagaya ng iniisip mo. Binigyan ni Judge Matias Ignacio ng fair trial si Carolina. Opinion mo lang yun. Basta, kaduda-duda pa rin yung desisyon ng judge na yun. No, Ronnie. There will be no appeal whatsoever. Okay? Nakapag-desisyon na ang korte. Mauna na kayo. Pare. Subukan ko muna kausapin si Carol. Amber? Are you okay? Let's just having a panic attack. Let's get you home, okay? Ayos. Makakalaya ka na. Akalain mo yun, no? Parang dati, walang pag-asa, pero meron pa pala. Alam mo, minsan talaga para tayong nabubulag sa lahat ng mga nangyayari. Nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos na hindi naman niya tayo papabayaan. Alam niya na wala akong kasalanan, kaya gumawa siya ng paraan para lumabas yung totoo. Paano kung nagkasala talaga? Pero nagsisi na. Bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng Diyos, Laika. Kapit ka lang sa Kanya. Kapit lang kayong lahat. Namiss kita, Carol. Dadalawin mo kami dito, ha? Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Oo naman, dadalaw ako. Salamat sa lahat ng mga tulong ninyo, Tsaka, salamat sa pagkakaibigan. Mag-iingat ka sa labas, ha? Bayaran, sorry naman ako. Kayo lang. Hey, Amber, deep breaths. Okay, huwag mo muna isipin na nangyari. Alright, try to stay calm. Hinga tayo, Inhale. Hold for 4 seconds. Exhale. Saka, inhale. 4 seconds. Exhale. Si Tita Carol yung nagturo sa akin how to breathe kapag nag-anxiety attack ako. Alam mo ba kung gaano kasakit na lumaki na walang nanay dahil lang sa isang kagaya mo? Hindi ako. And then you come to take her place. At kami naman ni Dad na naging tanga dahil naniwala kami sa kabaitan mo. When in fact, you're so heartless. You're the worst person I've ever known! Dad, I'm so confused. Kasi kahit sabihin ng court na
inosente siya, si Carolina Astor pa rin yung nanloko sa atin. So what if Tita Ronnie's right? Na she still killed Mom? Amber, I want to trust the court's decision. We had a fair trial. Pero kung totoo man po yung video, then the killer is still out there. Sino siya? And why did he or she killed Mom? Hindi ko rin alam. Okay? But I promise you, hindi ako titigil until I get to the bottom of this. Alright? For now, huwag mo na siyang isipin. Okay? I promise I will take care of everything. Suspect spotted! Kasama po ako sa inyo. Inaaresto ka sa salang pagpatay laban kay Jocelyn Adera Santos. At finally, na-judge ka na ako saan ka nararapat! Makulong ka na, Carolina Astor! The authority of this commitment order, you are now under vigilant custody. Sa wakas, malaya ka na. Magkakasama na tayo ulit. At hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Hinding-hindi na. Tapos na ang mga araw at taon na tinawag nila ako akusada. Malaya na ako. Malayang-malaya na. Ate, pasensya na. Nasa talyer pa kasi yung sasakyan ko at saka coding naman yung sasakyan ni Ate Fern. Pero magbubuk naman ako ng masasakyan natin. Sige. Hayali ka na. Walis tayo. Pag makita mo na yung Dennis, Ano ginagawa mo dito? Even if that stupid court acquitted Carolina, she still lied to you and hurt you. Welcome home, Leah! Ibalik mo sa akin si Leah. Kundi magkikita tayo ulit sa korte. Okay lang po ba kayo, Nay? Super D? Baka gamitin niya pa yung sarili niyang anak to get to you and your dad. Hinding-hindi na kami magpapaloko ulit sa kanya. Kailan po ba babalik sa dati? Nung magkakasama po tayo sa isang bahay. Hindi na kami magiging mag-asawa. Wala si Leah. What do you mean nawawala si Leah? How could you be so irresponsible? Ano kasi ng ina?